Kung hanggang ngayon gumagamit ka pa rin ng deodorant, panoorin mo tong video na to. So again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist and today pag-uusapan natin ang paggamit ng deodorant. So para saan ba to? Ano yung mga components ng deodorant? Nakakakos ba ng breast cancer ang paggamit ng deodorant? Ano yung mga good effects at bad effects? At ano yung mga alternatives na pwede natin gamitin? So ang deodorant po ay merong 4 na major components. So una-una dyan yung alum. Yung alum po yan yung pinaka-important na ingredients ng deodorant kasi yan po yung nagbablock sa mga sweat glands natin. Again, sa ating mga kilikili, sa ating mga singit, medyo marami-rami po yung mga sweat glands dyan. And kapag tayo ay nagpapawis or tayo ay stressed, nagpuproduce siya ng maraming moisture na nagkakos ng pangangamoy or pagbabasa ng kilikili. Pero fun fact lang po, yung mismong pawis natin, hindi yan yung talagang mabaho. So baka kaya nagtataka kayo sa mga ibang tao kahit marami-rami silang pawis sa kilikili, kapag inamoy nyong ganun, wala siyang amoy. And kapag kumpara naman sa mga ibang tao na onting pawis pa lang, onting amoy mo lang rin, ang baho na agad. Ang pinaka nagkakos po kasi ng pangamoy, hindi po yung moisture, hindi po yung pawis, pero yung bakterya. So yung bakterya po kasi kinakain niya yung mga laman ng pawis. At pag nabusog na at pag umutot na yung bakterya, doon na ngayon nagkakaroon ng tinatawag nating body odor. Ang next ingredient po ng deodorant, yung mga fragrance or yung mga pabango. Of course, gusto natin kapag binuksan natin yung ating deodorant, mabango siya. Pero take note, ilan po sa mga pabango na halo ng mga deodorant natin ay yan po yung nagkakos ng tinatawag nating skin irritation or skin allergies. So later po pag-uusapan natin kung ano yung mga type ng fragrance na dapat nyong iwasan and kung ano yung type ng fragrance na dapat nyong bilhin. Next na component is yung antibacterial properties. So may mga deodorants po tayo na may halong antibacterial properties para hindi tutubuan ng bakterya yung ating kilikili. Yung kumbaga yung environment ng kilikili natin hindi kaaya-aya sa mga bakterya. So di sila tatambay doon. Usually mga alcohol po yan or mga triclosan. Next is yung moisturizers. Although hindi lahat ng deodorant may ganito. Yung ibang deodorant walang moisturizer na halo. Yung iba naman merong moisturizer. Ang moisturizer, very important po yan kahit laging moist ang ating kilikili. Important pa rin yan para ma-reduce yung pagkasira ng tinatawag nating skin barrier. Kapag matibay po kasi ang ating skin barrier, ibig sabihin, less prone sa irritation yung ating kilikili. And kapag less prone sa irritation, of course, hindi yan mangingitim. Actually, hindi lang naman po sa kilikili, kahit sa muka. Naglalagay din tayo ng moisturizer kahit dito sa braso, sa legs natin. Very, very important po ang mga moisturizer. Next, pag-usapan natin yung mga good and bad effects. So, unahin natin yung mga good effects. Of course, yung pinag-usapan natin kanina, yung alum, nabablock niya yung sweat, yung pag-produce ng pawis. So, mas hygienic tingnan. Hindi tayo baskil. Also, kapag wala tayong sweat, walang pawis ang kilikili, less din yung tendency ng pag-form ng body odor or nung tinatawag nating putok. So, nakaka-boost yan ng confidence, especially sa mga kababaihan, also sa mga lalaki. Another factor is, of course, nababawasan yung tinatawag nating bacterial load. Ang ibig sabihin po niyan, nababawasan yung tendency na mamahay yung mga bacteria doon. So, wala ka ng pawis, wala ka ng sweat, wala pang dahilan para mag-produce ng body odor kasi wala kang bakterya. And another benefit is yung added protection. Of course, ang isa sa pinaka na manipis or pinaka-sensitive na skin sa katawan natin is yung ating kilikili. Sunod dyan yung mga singit-singit, sunod yung ating talukap mata. At dahil nga sa moisturizing effect ng mga ilang deodorants, nagkakaroon ng added protection yung ating skin, nababawasan yung irritation and pangingitim ng kilikili. Ngayon, ito po yung mga bad effects or mga hindi kaaya-ayang epekto na nararanasan, especially ng mga ibang patients or sa mga ibang comment section na nakikita or nababasa ko. Yung iba nagkakaroon ng tinatawag na skin irritation and skin allergies. Diyan na po papasok yung importance na dapat alam natin yung ingredients ng mga deodorant. So may mga ingredients po kasi minsan na sobrang tapang na kapag dumampi sa balat natin, especially kung sensitive yung inyong skin, nagkakaroon ng pamamaga ng balat, nangangapal yung balat, nagkakaroon ng hypersensitivity, so nangangati siya, yung iba naman parang mainit o kaya parang mabigat. Parang may nakapatong dun sa kanilang kilikili. And pag tumagal, nagkakaroon sila ng tinatawag na contact dermatitis. Next na bad effect, yung iba naman nakakaranas ng darkening. So instead na natutulungan na mag-lighten yung underarm, yung ibang pasyente nagkakaroon pa ng pangingitim. So ito po yung ilan sa mga TikTok videos na tinatag sa akin. So ito, usually ang pinaka-common na culprit or pinaka-sinisising produkto is yung Gory. Actually, nagawa ko na rin to ng video dati. So yan, itong unang video,
babala, huwag kayong gagamit ng product na to. Kung ayaw nyo matulad sa akin. So, tingnan nyo po yung kilikili niya, no? So, kita natin, sobrang kapal. Parang may mga areas na nagdadry yung skin. May areas na sobrang itim. Maitim yung pinakakilikili, tas yung paligid is namumula. And sa itsura pa lang, sobrang hapdi na siguro nito. Tapos ito naman, nagkaroon siya ng stretch marks. Yan. Kitang-kita natin, no? Maputi yung kilikili kaso nagkaroon ng stretch marks. So, ito naman nagkaroon ng mga patche-patche ng mga pantal. Typical to sa mga tinatawag nating contact dermatitis. Ilan po kasi sa pinaka-ingredient ng Gory is yung, actually naka-KMJS na rin to. May halo po kasi yung mercury eh. And ang mercury, napakatapang po niya. Nakakaputi yan pero sobrang tapang. And kapag talagang sensitive yung inyong skin, actually, most of the general population sensitive talaga sa mercury. So kapag in-apply nyo po yan sa sobrang nipis na kilikili na skin ng kilikili natin, pwede po mag-cause talaga ng contact dermatitis, pwede magkaroon ng irritation, at pwede mangitim ang ating mga kilikili. Later, pag-usapan natin yung mga iba pang ingredient na dapat nating iwasan and yung mga ingredient na dapat hinahanap natin sa mga deodorant. Ngayon, pag-usapan natin yung isa sa mga controversial na usapin tungkol dito sa mga deodorant. Na yung deodorant daw pwede mag-cause ng breast cancer sa mga kababaihan. So, nagsimula po itong usapin na to or idea na to noong mga early 2000. Dahil nga doon pa rin sa aluminum, yung pinaka-important na ingredient ng deodorant. Again, ang aluminum po kasi kapag na-expose tayo dyan, may mga bad effects po yan sa atin, especially sa brain. So, mostly sa brain yan eh. Pwede yan mag-cause ng dementia, yung parang maaga ka laging malilimutin kahit bata ka pa lang. Pwede mag-cause ng Alzheimer's na medyo hawig din ng pagiging ulyanin. Pwede mag-cause ng mga seizures, yung nangingisay. And masama din po yung effects niyan sa hormones and sa dugo natin. Ngayon, dahil medyo concerning nga yung effects ng aluminum, yung iba nagsuspecha na pag nagpapahid daw ng deodorant, pwedeng yung ibang ingredients ng deodorant pwedeng bumaba sa may dibdib na area. And kapag bumaba sa dibdib yun, pwede daw yun pumasok dun sa breast tissue and mag-cause ng cancer. Pero according po sa National Cancer Institute and American Cancer Society, so mga bigating society po yun sa ibang bansa, ang statement po nila ay, there is no conclusive evidence linking deodorants to having breast cancer. CI and ACS, they stand na nililinaw nila wala talagang connection ang paggamit ng deodorant sa pagkakaroon ng breast cancer. And another one, meron din pong large study. Ibig sabihin, ang participants po sa study na to is 1,600. So, malaki-laki pong medyo mabigat na evidence po yan. So, ang title ng study na to is Antiperspirant Use and the Risk of Breast Cancer. Ang sabi sa kanilang conclusion, these findings do not support the hypothesis that antiperspirants increases the risk of breast cancer. So, according po to these studies, hindi naman po nagkakos ng breast cancer ang paggamit ng mga deo or mga deodorant. Ngayon, ito naman po yung mga dapat nating hanapin sa ingredients ng deodorant natin. So, syempre, unang-una na dyan, dapat yung walang mercury kasi yun nakakaitim. Next na hanapin natin, dapat merong tinatawag na aluminum chlorohydrate. So, yan po kasi yung type ng aluminum na nagbablock pa rin ng sweat glands pero very mild. Wala po siyang irritating effects sa skin natin, so hindi po nasisira agad ang ating skin barrier. Next, dapat po yung mas i-prioritize natin yung tinatawag na fragrance-free. So, sa start ng video na to, sinabi natin na isa sa mga ingredients ng mga deodorant ngayon is yung pabango o yung fragrance kasi gusto natin mabango yung ating kilikili. Pero alam nyo ba na mas maganda po kung walang pabango yung ating deodorant? Fragrance-free. Kasi ang tendency po pag may mga added fragrance, sila yung mas irritating sa balat natin. And remember, kapag irritated ang balat, mas madali masira yung skin barrier, mas madali mangitim. May mga deodorant po na neutral lang yung amoy niya. Actually, wala siyang amoy. And may mga deodorant po na sobrang strong nung amoy. Kung ako po papapiliin, mas gusto ko po yung mga neutral or walang amoy na deodorant. Kasi mas safe po yan sa ating skin. Next, dapat po merong glycerin. So, ang glycerin po ang isa sa pinakamagandang type ng moisturizer ng balat. So, kita naman po yun sa ingredient. Ang glycerin po kasi hinahatak niya yung moisture ng balat natin. So, pag hinahatak niya dyan na laging moist yung ating kilikili, mas matibay yung skin barrier. And piliin nyo po yung hindi masyadong mataas yung alcohol content. Again, sa first part ng vlog, sinabi natin na yung alcohol ay isa sa mga antibacterial properties. Pero, wag natin piliin yung sobrang taas na alcohol. Dapat low concentration lang.
Dok, ayoko pong gumastos sa mga deodorant. Gusto ko lang yung mga natural. Ano po ba yung mga pwede gawin na home remedies kung basa lagi ang kilikili ko? So, napakarami pong mga home remedies ang available sa internet, and sa sobrang dami nila, minsan di ka na makapili. Again, lahat po ng mga home remedies na to, dapat pwede mo naman siya gawin kasi nga natural siya and mas less yung kanyang mga side effects. Pero mas maganda kung gagawin mo siya ng merong guidance ng experts, specifically mga dermatologists. So ako po personally, dalawa lang yung marerecommend ko na pwede nyo po gawin sa bahay. Unang-una po, syempre yung tawas. So yan po yung pinaka-classic and kumbaga basic na pwede natin gawin na home remedy lang. So yung tawas po kasi, isang uri po yan ng aluminum pa rin. So again, aluminum, yan yata yung magic word natin sa vlog na to. Kapag may aluminum ang isang bagay, nabablock niya yung sweat glands. So kapag walang sweat, walang bacteria masyado, walang body odor. Next is yung paggamit ng aloe vera. Pero take note lang po, dapat talaga with guidance to kasi kapag mali po yung gamit nyo, pwede lalong ma-irritate. Pero ang aloe vera po kasi merong soothing effect yan. Ibig sabihin, nakakakalma siya ng mga irritated parts ng ating skin. So dito sa kilikili, kung medyo namumula or masakit, pwede nyo po lagyan ng aloe vera para kumalma and mabawasan yung irritation and inflammation. And meron din po siyang antibacterial effect. So, again, yan yung pinaka-important sa mga deodorant. Merong aluminum, nagbablock ng sweat glands, and merong antibacterial effect. So, diyan ko na po tatapusin ang video na to. Again, kung meron kang kakilala na takot mag-deodorant or laging gumagamit ng deodorant, share mo sa kanya itong video na to. And follow my other social media sites. And kung gusto nyo malaman kung anong epekto ng steroid sa katawan ng tao, panoorin nyo to. And ito naman yung mga pagbabago sa lifestyle and food choices sa Japan. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.